Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,608-15. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pagkatapos umalis sa Poster Clan Village, at habang naglalakbay pabalik sa Descent Mountain City, kumunot ang noo ni Felix habang sinasabi sa matandang lalaki sa tabi niya, "Lolo Quentin, ano sa tingin mo ang nangyayari sa disipulo ng Glorious Heaven Sect na iyon? Hindi ko pa siya nakikita noon kaya bakit niya ako hinahanap? Paano ko siya nasaktan?" Ang matandang lalaki ay si Quentin Coulter, isa sa mga Diyos sa pamilyang Coulter. Matapos matanggap ang mensahe ni Eugene, hindi siya nag-aksaya ng oras at hinanap si Felix bago umalis sa nayon ng Poster Clan. Siya at si Felix lamang ang umalis sa nayon. Ang bagong asawa ni Felix, si Evan, ang anak na babae ng pinuno ng pangalawang sangay ng Poster Clan, ay hindi sumunod sa kanila. Iniwan ni Felix ang kanyang bagong asawa dahil alam niyang kailangan niyang humingi ng tawad sa disipulo mula sa Heaven Glorious Sect kahit na ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Ayaw niyang makita siya ng kanyang bagong asawa na nagpapatira pa kaya hiniling niya kay Evan na manatili kasama ang pamilya nito habang bumabalik siya sa lupain ng pamilyang Coulter upang makipagkita sa disipulo ng Glorious Heaven Sect. Hindi rin ako sigurado. Sa anumang kaso, sigurado akong hindi lang ito pagkakaintindi, sabi ni Quentin habang umiiling, tutal, nakita mo na ang larawan niya dati, at hindi mo pa nga siya nakikilala noon. Nakakalito talaga ito, bulong ni Felix ng malalim, halatang hindi masaya. Nang marinig ang pagkadismaya sa boses ni Felix, naging malungkot ang ekspresyon ni Quentin nang sabihin niya, "Pangalawang batang Panginoon, alam kong hindi ka nasisiyahan sa bagay na ito. Gayunpaman, hindi mo dapat ipakita ang iyong pagkadismaya mamaya kapag nakilala mo ang disipulo mula sa Glorious Heaven Sect. Ano man ang mangyari, kailangan mong panatilihing nakangiti. Makapangyarihan ang Glorious Heaven Sect, at hindi kayang saktan sila ng pamilya Coulter. Huwag kang mag-alala, Lolo Quentin. Ipinapakita ko lang ang aking pagkadismaya sa iyo. Alam ko kung paano kumilos kapag nakita ko siya mamaya. Kailangan ko lang yumuko ng kaunti. Hindi naman mahirap. Tutal, marami na akong nakitang taong yumuko sa harap ko, walang pakialam na sabi ni Felix. Gayunpaman, makikita ang kaunting pag-aatubili sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Tutal, mula pa noong bata pa siya, hindi pa niya kinailangang yumuko sa ibang tao o humingi ng pabor sa ibang tao. Paano siya hindi makakaramdam ng pag-aatubili ngayong nagbago na ang sitwasyon? Gayunpaman, natural lamang na alam ni Felix na kahit gaano pa siya nag-aatubili, ito ay isang bagay na kailangang gawin. Alam niya na hindi niya maaaring masaktan ang Glorious Heaven Sect at ang mga disipulo nito. Lalo na siya, kahit ang iba pang malalaking puwersa ay hindi nang ahas na masaktan ang Glorious Heaven Sect. Pangalawang batang Panginoon, natutuwa akong marinig na alam mo na ang kailangang gawin, nakahinga ng maluwag si Quentin nang marinig ang mga salita ni Felix. Nag-aalala siya na baka maging matigas ang ulo at magwala si Felix. Maya-maya lang. Nandito na tayo. Sa wakas ay nakarating sina Felix at Quentin sa Descent Mountain City at malapit sa lupain ng pamilyang Coulter. Nang sa wakas ay dumating sila, bukod sa mga miyembro ng pamilyang Coulter, laking gulat nila na naroon din ang mga miyembro ng iba pang tatlong pangunahing puwersa. Sa oras na ito, ang mga miyembro ng apat na puwersa ay nakatayo sa paligid ng isang matandang lalaki. Nang makalapit sila, sa wakas ay natano nila ng malapitan ang mukha ng matanda. Kasabay nito, nagliwanag ang mga mata ni Quentin nang sumigaw siya, "Ninuno! Ninuno! Sinong ninuno, Lolo Quentin?" Naguguluhan si Felix kay Quentin. Tutal, maraming ninuno ang pamilya Coulter, pero nilisan na nila ang pamilya at ang Descent Mountain City. Si Ninuno Sherwin Coulter. Sabi ni Quentin sa pamamagitan ng voice transmission. Nang marinig ang mga salitang ito, nagliwanag din ang mga mata ni Felix. Ninunong si Sherwin Coulter. Ang taong naging isang Diyos na 10,000 taon na ang nakalilipas. Hindi pa nakikilala ni Felix si Sherwin noon. Hindi pa siya ipinapanganak nang umalis si Sherwin sa pamilya at sa Descent Mountain City. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi pa niya naririnig ang tungkol kay Sherwin.
Sa pamilyang Coulter, alam niyang marami silang mga ninuno tulad ni Sherwin na umalis sa lungsod upang makakuha ng karanasan pagkatapos maging mga Diyos. Nakalulungkot na ang mga umalis ay bihirang bumalik. Sa katunayan, sa nakalipas na ilang libong taon, wala ni isa ang bumalik. Kaya, paano siya hindi mabibigla sa pagdating ni Sherwin? Bumalik na ang pangalawang batang Panginoon at si Elder Quentin. Ang pagdating ni na Felix at Quentin ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Sabay silang lumingon upang tingnan ang dalawa. Si Eugene Coulter, ang pinuno ng pamilyang Coulter, ay tumingin kay Felix at nagtanong ng may pagsisisi, ano pang hinihintay mo, ikaw na walang galang na anak? Bilasan mo at magpaliwanag ka kay Young Master Darfield. Hindi man lang nag-abalang hilingin ni Eugene kay Felix na magbigay galang muna sa Sherwin. Alam niyang kahit ang ninuno ng pamilya ay hindi kayang harapin ang Gloria 7 sect. Bukod dito, ang binata na nakasuot ng lila sa harap nila ay hindi lamang isang ordinaryong disipulo. Siya ay disipulo ng Valley Master ng Moon Shadow Valley ng Gloria 7 sect. Kaya naman, kahit na ito ay kawalang galang, alam niyang sisisihin siya ni Sherwin sa paglabag na ito. Kung tutuusin, ang mga bagay ay dapat harapin ayon sa kanilang kahalagahan. Habang sinasaway ni Eugene ang kanyang anak, si Quentin ay nakatayo na sa harap ni Sherwin. Yumuko siya at sinabing, binabati ni Quentin ang ninuno. Quentin, tumingin si Sherwin kay Quentin at nakangiting sinabi, mabuti naman at nakamit mo na ang pagka-Diyos. Hindi mo binaygo ang lolo mo. Ang lolo ni Quentin ay mula sa parehong henerasyon ni Sherwin. Gayunpaman, matapos makamit ang pagka-Diyos at pasiglahin ang pamilya, pinatay ang una. Hanggang ngayon, hindi pa nila alam kung sino ang salarin. Matapos makipag-usap kay Quentin, tiningnan ni Sherwin si Eugene nang may kaunting pagkadismaya. Tutal, ang mga salita at kilos ni Eugene ay hayagang walang galang sa kanya. Ano man ang mangyari, siya pa rin ang ninuno ng pamilyang Coulter. Gayunpaman, pagdating ni Felix, hindi man lang hiniling ni Eugene kay Felix na batiin siya. Sa halip, inutusan ni Eugene ang kanyang anak na humingi ng tawad sa isang estranghero. Naisip ba ni Eugene na mas mahalaga ang pagkakakilanlan ng estranghero kaysa sa kanya? Magsasalita na sana si Sherwin ng kanyang pagkadismaya nang dumating na si Felix sa harap ni Alvin. Ang Gloria 7 sect ay isang sekta na may ranggong emperador. Bagamat wala pa silang mga emperador ng mga Diyos sa kasalukuyan, marami pa rin silang mga Panginoon ng mga Diyos. Tiyak na hindi kayang sakta ng pamilyang Coulter ang isang sekta tulad ng Gloria 7 sect. Tutal, kahit ang kanilang maraming ninuno na umalis sa ari-arian ng pamilya matapos makamit ang pagka-Diyos upang makakuha ng karanasan sa labas ay hindi man lang kwalipikadong sumali sa isang sekta na may ranggong emperador bilang mga utusan maliban na lang kung sila ay naging mga hari ng mga Diyos. Maaari lamang silang sumali sa mga puwersang may ranggong Panginoon at maging mga panlabas na disipulo na humaharap sa mga gawaing mababa ang kalidad. Kung gusto nila ng mas maayos na pagtrato, wala silang ibang pagpipilian kundi sumali sa mga mahihinang puwersa tulad ng mga puwersang may ranggong hari. Katulad ng karamihan sa mga lugar, ang Realms of Gods ay mga lugar kung saan namumuno ang mga malalakas. Matapos batiin si Alvin, kinakabahang nagtanong si Felix, mayroon ba tayong hindi pagkakaunawaan? Kasabay nito, ang mga tao mula sa pamilyang Mold, ang Cloudy Heaven sect, at ang Heaven Marshal sect ay tumingin kay Felix ng may masayang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Lahat sila ay malinaw na nasisiyahan sa kanyang kasawian. Kung tutuusin, ang pamilyang Coulter ang kanilang karibal. Matutuwa lamang sila kung ang pamilyang Coulter ay malilipol dahil sa pagjok sa isang disipulo ng Gloria 7 sect. Isang hindi pagkakaunawaan. Nakangising sabi ni Alvin habang nakatitig kay Felix. Sinadya kong pumunta rito para hanapin ka kaya tiyak na walang hindi pagkakaunawaan. Pagkarinig ni Alvin ng boses, agad na namutla si Felix. Gayun din, lubhang nagbago rin ang ekspresyon ng mukha ni Eugene. Lumalabas na talagang nasaktan ng anak niya ang disipulo mula sa Gloria 7 sect. Sa oras na ito, ipinaliwanag na ng ilang miyembro ng pamilyang Coulter ang bagay na ito kay Sherwin na matagal nang wala sa pamilya. Ang binata na nakasuot ng lila ay isang disipulo ng Gloria 7 sect. Pumunta siya rito para hanapin ang pangalawang batang Panginoon ngayon. Malamang na nasaktan siya ng pangalawang batang Panginoon.
Nanlaki ang mga mata ni Sherwin, at biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang marinig niya ang mga sinabi ng mga miyembro ng pamilyang Coulter. Isa bang disipulo ng G. Glorious 7 Sect. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Sherwin kung bakit binigyan ni Eugene ng malaking importansya ang binata na nakasuot ng lila. Lumalabas na ang binata na nakasuot ng lila ay isang disipulo mula sa isang puwersang may ranggong emperador. Alam niyang hindi niya kayang galitin ang binata kahit na ang binata na nakasuot ng lila ay ang pinakakaraniwang disipulo ng Glorious 7 Sect. Alam ni Sherwin na lahat ng mga disipulo ng Glorious 7 Sect ay magiging mga Panginoon ng mga Diyos sa kalaunan. Hindi man lang siya maihahambing sa isang simpleng hari ng mga Diyos kaya paano niya masasaktan ang mga mula sa Glorious 7 Sect. Siya ay naging isang simpleng Diyos 10,000 taon na ang nakalilipas at wala nang nakitang pag-unlad mula noon. Bukod doon, ang makapangyarihang puwersang may ranggong Panginoon na kanyang sinalihan pagkatapos umalis sa pamilya ay nagsabi rin sa kanya na maliban kung magkaroon siya ng isang malaking hindi inaasahang engkwentro, malabong maging hari ng mga Diyos siya. Dahil dito, alam ni Sherwin na hindi nila kayang saktan at pukawin ang taong ito na sinusuportahan ng Glorious 7 Sect. Sa oras na ito, isang matandang lalaki mula sa pamilyang Coulter ang nagsabi kay Sherwin, narinig kong binanggit ni Master Yen na ang iyong master ay hindi lamang isang ordinaryong disipulo ng Glorious 7 Sect. Si Young Master Darfield ay disipulo ni Lord Noah, ang Valley Master ng Moonshadow Valley sa Glorious 7 Sect. Ang disipulo ni Lord Noah, ang Valley Master ng Moonshadow Valley. Nang marinig ang mga salitang iyon, ang kinakabahan at takot na ekspresyon sa mukha ni Sherwin ay agad na napalitan ng isang nalilitong ekspresyon. Lord Noah. Hindi ba't namatay ang nag-iisang disipulo ni Lord Noah 30 taon na ang nakalilipas? Wala akong maalala na narinig na balita tungkol sa pagtanggap niya ng isang bagong disipulo. 3,609. Medyo nagkataon lang. 10,000 taon na ang nakalilipas, si Sherwin ay naging isang mas mataas na Diyos at iniwan ang pamilyang Coulter at ang Descent Mountain City bago sumali sa isang puwersang may ranggong Panginoon sa Eastern Ridge Mansion. Medyo mababa ang kanyang posisyon sa puwersang may ranggong Panginoon, at nag-uutos siya sa aklatan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mababang katayuan, marami pa rin siyang nalalamang balita at impormasyon dahil siya ay kabilang sa isang puwersang may ranggong Panginoon. Bukod pa riyan, ang puwersang may ranggong Panginoon na kinabibilangan ni Sherwin ay matatagpuan malapit sa Glorious 7 Sect. Bukod dito, ang puwersang may ranggong Panginoon na kinabibilangan niya ay sumasamba sa Glorious 7 Sect na may ranggong emperador. Kaya naman, maraming interaksyon ang naganap sa pagitan ng dalawang puwersa. Kaya naman kahit ang isang hamak na miyembro na tulad niya ay nakarinig na ng maraming bagay tungkol sa Glorious 7 Sect. Bukod kay Eugene, ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Coulter, natural na narinig din ni Sherwin ang tungkol kay Noah, ang Valley Master ng Moonshadow Valley sa Glorious 7 Sect. Gayunpaman, mas marami siyang alam kaysa kay Eugene. Isa na rito ay isang disipulo lang ang tinanggap ni Noah at ang disipulo ni Noah ay namatay 30 taon na ang nakalilipas. Simula noon, wala nang balita tungkol sa pagtanggap ni Noah ng bagong disipulo. Nabalitaan din niya na pumasok si Noah sa Realms Battlefield matapos mawala ang kanyang minamahal na disipulo. Mula noon, wala nang balita tungkol kay Noah. Habang nawawala sa kanyang pag-iisip si Sherwin, si Eugene ay nakalapit na kay Felix, ang kanyang pangalawang anak. Umungol siya, walang hiyakang anak, hindi ka baluluhod. Nang marinig ang mga salitang ito, lalo na ang iba, maging si Felix ay nagulat. Nang makabawi ang iba sa kanilang katinoan, pinuri nilang lahat si Eugene sa kanyang pagiging mabilis umangkop sa sitwasyon. Tutal, ang pagluhod ay maaaring magpahayag ng katapatan ng paghingi ng tawad. Kung suswertehin si Felix, marahil, may posibilidad na maligtas siya. Ama. Hindi tulad ng iba, si Felix, ang taong sangkot, ay hindi naunawaan ang mga implikasyon sa likod ng mga salita ng kanyang ama. Tiningnan lamang niya ang kanyang ama ng blanko. Bago pa man makapagsalita si Felix, mariing idiniin ni Eugene si Felix, dahilan para mapaluhod si Felix. Kasabay nito, binalaan niya ang kanyang anak sa pamamagitan ng voice transmission, kung ayaw mong mamatay, dapat ay lumuhad ka ng walang reklamo. Ako ang iyong ama. Sa tingin mo ba ay sasaktan kita? Ang mga salita ni Eugene ay parang isang malamig na balde ng tubig na ibinuhos kay Felix.
Nabawi niya ang kanyang katinoan at mabilis na yumuko upang pigilan si Alvin na makita ang galit, puot, at pag-aatubili na nakasulat sa kanyang mukha sa sandaling ito. Nakaramdam siya ng labis na pag-aatubili sa sandaling ito kaya't bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Pinagsalikop ni Eugene ang kanyang mga kamao at si Alvin habang mapagkumbabang nagtanong, "Young Master Darfield, maaari ko bang itanong kung paano kayo nasaktan ng aking anak na walang pakundangan?" Matapos mawala ang boses ni Eugene, sabay-sabay na napalingon ang lahat kay Alvin. Lahat sila ay nagtataka rin kung paano naging bulag si Felix at nasaktan ang disipulo ni Noah. Marahil, hindi alam ng mga miyembro ng pamilyang Mold, ng Cloudy Morning Sect, at ng Heaven Marshal Sect kung sino si Noah, ngunit tiyak na alam ng kanilang tatlong pinuno kung sino si Noah. Narinig na nila ang tungkol sa sikat na Intermediate Lord of God sa Eastern Ridge Mansion. Gayunpaman, dahil kamakailan lamang ay umalis ang sikat na taong iyon, maraming tao ang hindi pa nakarinig tungkol sa kanya. Ang katimugang nayon ng Darfield Clan Village sa Endless Mountains ay may koneksyon sa akin. Mahinahong sabi ni Alvin habang nakatingin kay Eugene, "Huwag mong sabihin sa akin na ikaw, bilang pinuno ng pamilyang Coulter, ay hindi alam ang bagay na ito gayong matagal nang naririnig ng lahat ng tao sa Descent Mountain City ang tungkol dito." Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Eugene nang sumagot si Alvin sa kanya. Kasabay nito, agad na nanigas ang nanginginig na katawan ni Felix. Parehong natakot ang mag-ama. Hindi nila inaasahan na hahanapin sila ng disipulo ng isang sikat na sekta tulad ng Glorious Seven Sect dahil sa isang maliit na nayon sa Endless Mountain. Tutal, sino nga ba ang mag-aakala na ang isang maliit na nayon ay magkakaroon ng koneksyon sa Glorious Seven Sect? Pakiramdam ng mag-ama ay parang nananaginip sila sa sandaling ito. Samantala, lubhang nagbago rin ang ekspresyon ng mukha ni Quentin. Tutal, naroon din siya nang mawasak ang katimugang nayon ng Darfield Clan Village. Higit sa lahat, may kinalaman siya sa pagpatay sa mga demigod at sa mga mas malakas kaysa sa mga ordinaryong Ten Directions Celestial Emperor sa katimugang nayon ng Darfield Clan Village. Para naman sa iba pang mga eksperto, sila ay pinatay ng mga mula sa Poster Clan Village. Maliban kay Sherwan, natanto ng lahat ang mga sinabi ni Alvin. Lahat, kasama na ang mga miyembro ng pamilyang Coulter, ay nagsimulang magbulungan sa isa't isa. Tama. Kamakailan lang ay sinira ni Felix ang isang maliit na sanga ng isang nayon para sa kapakanan ng kanyang bagong asawa. Naging mainit na paksa ito kamakailan sa Descent Mountain City. Sino ang mag-aakala na ang tila maliit ngunit malungkot na bagay na ito ay may kaugnayan sa disipulo ng isang Glorious Seven Sect? Bukod pa rito, hindi lamang siya isang ordinaryong disipulo, kundi disipulo rin siya ni Lord Noah. Tapos na si Felix. Kung ang katimugang nayon ng Darfield Clan ay walang koneksyon sa binata na ito, hindi sana magiging problema ang kanilang pagkawasak. Gayunpaman, dahil dito, tiyak na mapapahamak si Felix. Bueno, hindi natin masasabi iyan ng sigurado. Marahil, ang disipulong ito ng Glorious Seven Sect ay walang malalim na ugnayan sa katimugang nayon ng Darfield Clan Village. May posibilidad pa nga na wala siyang anumang kaugnayan sa katimugang nayon bukod sa pagbabahagi niya ng apelyido sa kanila. Marahil, narinig lang niya ang tungkol sa bagay na ito at nagpas siyang hanapin si Felix. May punto ka. Tutal, kung ang maliit na sangay ng nayon na iyon ay may koneksyon sa Glorious Seven Sect, hindi sila mananatili sa isang liblib na lugar tulad ng Endless Mountain. May mga taong sigurado na mamamatay si Felix, at ang ilan naman ay naniniwala na malaki ang posibilidad na mabuhay pa si Felix. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakabawi na ng katinoan si Eugene. Pinilit niyang ngumiti habang nagtatanong, "Young Master Darfield, ano ang kaugnayan mo sa katimugang nayon ng Darfield Clan Village?" Kung ibang miyembro lang ito ng pamilyang Coulter, matagal na sana siyang pinatay ni Eugene para ipakita ang kanyang sinseridad kay Alvin. Gayunpaman, ang taong nahaharap sa kamatayan ngayon ay ang kanyang anak. Paano niya nagawang patayin ang kanyang anak ng ganoon kadali? Bukod dito, sa kanyang dalawang anak na lalaki, si Felix ang kanyang pinapaboran. Sumulyap si Alvin kay Eugene at malamig na sinabi, "Sa tingin mo ba kung wala akong malalim na ugnayan sa mga tao mula sa katimugang nayon ng Darfield Clan Village, mapapasaya mo ako sa ibang mga bagay?" Nanatiling tahimik si Eugene. Sa katunayan, naisip na niya ito.
Gayunpaman, nang marinig niya ang sagot ni Alvin, isang masamang pakiramdam ang umangon sa kanyang puso. Hindi nagtagal at nakumpirma ang kanyang kutob. Sinabi ni Alvin, kailangan niyang mamatay ngayon. Maaari mo siyang subukang protektahan. Gayunpaman, kung gagawin mo iyon, wala nang babalikan pa para sa iyo at sa buong pamilya Coulter. Guru. Sabay-sabay na sumigaw ang mga miyembro ng pamilyang Coulter habang ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago sa takot nang marinig ang mga salita ni Alvin. Isang matanda sa pamilyang Coulter ang dali-daling lumapit at nagsabi, Guro, dapat ninyong unahin ang kapakanan ng pamilya kaysa sa inyong personal na kapakanan. Dahil doon, karamihan sa mga miyembro ng pamilyang Coulter ay nagsimulang himukin si Eugene. Malinaw na gusto nilang patayin ni Eugene si Felix gamit ang sarili niyang mga kamay upang mapawi ang galit ni Alvin. Kasabay nito, ang mukha ni Eugene ay naging kasing putla ng isang papel. Tila tumanda siya sa isang iglap habang tinitingnan ang nakaluhod na figure sa tabi niya. Ang kanyang ekspresyon ay naging determinado habang tinitingnan ang nakaluhod na figure. Nang iangat ni Felix ang kanyang ulo at makita ang determinadong ekspresyon sa mukha ng kanyang ama at ang nakataas na kamay ng kanyang ama, agad na natulo ang dugo sa kanyang mukha. Malakas siyang tumutol, Ama, kahit ang tigre ay hindi kumakain ng kanyang mga anak. Hindi mo magagawa ito. Nang makita ni Felix na hindi nagpakita ng anumang senyales ng paglambot ang kanyang ama, humarap siya kay Quentin at sumigaw sa takot at nanginginig na boses, Lolo Quentin. Iligtas mo ako. Bago pa matapos magsalita si Felix, isang figure ang kumilos ng napakabilis at pamwesto sa pagitan nina Felix at Eugene. Elder Quentin. Mapait ang ekspresyon ni Eugene. Alam niyang inaalagaan din ni Quentin ang kanyang anak gaya ng pag-aalaga niya rito. Naging mapait ang ekspresyon niya nang makita niyang humakbang si Quentin para iligtas ang kanyang anak. Taliwas sa hindi magandang ekspresyon sa mga mukha ng ibang miyembro ng pamilyang Coulter, nagliwanag ang mga mata ni Felix nang makita niya si Quentin. Hiniling talaga ng mga miyembro ng pamilyang Coulter na sana'y isumpa na lang nila si Quentin sa sandaling ito dahil sa pag-iwan niya sa buong pamilya para kay Felix lamang. Hindi na hinintay ni Quentin na matapos magsalita si Eugene bago niya sinabi, Guro, may papel din ako sa pagkawasak ng katimugang nayon sa nayon ng Darfield clan. Tatapusin ko muna ang buhay ng pangalawang batang guro bago ko patayin ang sarili ko para mapalugmok si batang guro Darfield. Nang marinig ang mga salita ni Quentin, agad na nawala ang galit sa puso ng mga miyembro ng pamilyang Coulter. Sa halip, isang mapanghihinayang na ekspresyon ang makikita sa kanilang mga mukha sa sandaling ito. Tutal, si Quentin ay isa sa iilang Diyos sa pamilya. Ang kanyang pagkamatay ay mangangahulugan ng paghina ng pamilya. Dahil dito, mas lalong napuno ng puot ang kanilang mga mata nang tumingin sila kay Felix. Lahat ng ito ay dahil sa mayabang at walang kwentang batang iyon kaya kinailangang mawala ng Diyos ang kanilang pamilya. Lolo Quentin. Sigaw ni Felix sa kawalan ng pag-asa. Inakala niyang si Quentin ang humakbang para iligtas siya kanina. Swoosh! Itinaas ni Quentin ang kanyang kamay, tinipon ang kanyang banal na enerhiya. Nangakmang aatake na si Quentin, isang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sandali lang. Ang taong nagsalita ay si Sherwin, ang ninuno ng pamilyang Coulter, na hindi masyadong nagsalita hanggang ngayon. Tumingin siya kay Alvin at seryosong nagtanong, maaari ko bang itanong kung ikaw ba talaga ang disipulo ni Lord Noah? Batay sa aking kaalaman, ang tanging disipulo ni Lord Noah ay namatay 30 taon na ang nakalilipas. 3,610. Walang sino man ang umaasa na si Sherwin, ang ninuno ng pamilyang Coulter, ay magtatanong sa pagkakakilanlan ni Alvin sa sandaling ito. Bukod dito, hindi nila alam na si Noah, ang Valley Master ng Moon Shadow Valley sa Gloria 7 Sect, ay mayroon lamang isang disipulo na namatay 30 taon na ang nakalilipas. Dahil sa pagbubunyag na ito, lahat ay sabay-sabay na tumingin kay Alvin. Lahat sila ay nagsimulang magtaka kung nagsisinungaling ba si Alvin tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nang marinig ang mga salita ni Sherwin, si Felix, ang pangalawang batang Panginoon ng pamilyang Coulter, ay nagmamadaling sumigaw, Impostor. Isa kang impostor. Paano ka nang ahas na magpanggap na disipulo ng Gloria 7 Sect? Patay ka na.
Nahaharap sa sitwasyong nagbabanta sa buhay o kamatayan, itinuring ni Felix ang mga salita ni Sherwin na parang ang mga ito lamang ang makapagliligtas sa kanya ngayon. Kasabay nito, si Eugene, ang pinuno ng pamilyang Coulter, ay tumingin din kay Alvin ng may pag-aalinlangan. Hindi niya pinagdudahan ang mga sinabi ni Alvin noon dahil nabanggit ni Alvin si Noah na sigurado siyang walang nakakakilala sa Mount Descent City. Gayunpaman, sa pagbabalik tanaw, naisip niya na masyado siyang nagtiwala sa mga salita ni Alvin gayong walang ebidensya na magpapatunay na nagsasabi ng totoo si Alvin. Nagtiwala lang siya kay Alvin noon dahil sa palagay niya ay walang sino man ang magiging matapang na magpanggap na disipulo ng Glorious Heaven Sect maliban na lang kung mayroon silang hanggaring mamatay. Hindi hahayaan ng isang puwersang may ranggong emperador na makalusot dito ang sino man dahil maaari nitong masira ang kanilang reputasyon. Sana isa talaga siyang impostor. Naisip ni Eugene sa sarili. Kung tunay ngang impostor si Alvin, nangangahulugan ito na maliligtas ang kanyang minamahal na anak. Tutal, kung mapapatunayan nila na si Alvin ay hindi isang disipulo ng Glorious Heaven Sect, walang dapat ikatakot ang pamilya Coulter. Lahat ng miyembro ng pamilyang Coulter ay matamang nakatitig kay Alvin sa sandaling ito. Umaasa silang lahat na si Alvin ay isa lamang impostor sa sandaling ito. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nangahas na kumilos ng pabaya dahil walang nakakasiguro na hindi nagkakamali si Sherwin. Kasabay nito, ang mga miyembro ng pamilyang Mold, ang Cloudy Morning Sect, at ang Heaven Marshal Sect ay tumingin kay Alvin ng may gulat sa kanilang mga mukha. Lahat sila ay interesado sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Gusto nilang malaman kung si Alvin ay tunay na isang disipulo ng Glorious Heaven Sect o isa lamang impostor. Sumulyap si Alvin kay Sherwin at nagtanong ng may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, "Paano mo nakilala ang aking Panginoon?" "Ako, si Sherwin, ay umalis sa Descent Mountain City 10,000 taon na ang nakalilipas at sumali sa isang sekta na may ranggong Panginoon na tinatawag na Oriental Moon Sect. Ang Oriental Moon Sect ay maraming interaksyon sa Glorious Heaven Sect kaya narinig ko na ang tungkol sa mga bagay sa Glorious Heaven Sect. Binata, alam mo ba kung gaano kaseryoso ang magpanggap na isang disipulo ng Glorious Heaven Sect?" Tanong ni Sherwin sa seryosong tono. "Magpanggap ka ba?" Tumawa si Alvin. "Ang isang makabagong Diyos na tulad mo na walang narating na tagumpay pagkatapos ng 10,000 taon ay tiyak na nasa pinakamababang antas ng hierarkiya kahit sa isang sekta na may ranggong Panginoon lamang. Paano mo nagawang questionin ang aking pagkakakilanlan?" Nagdilim ang ekspresyon ni Sherwin pagkasabi ni Alvin. "Binata, personal na papatayin ng pamilyang Coulter si Felix kung tunay kang disipulo ng Glorious Heaven Sect. Gayunpaman, kung hindi ka katulad ng sinabi mo, kailangan kitang hulihin at ipadala sa Glorious Heaven Sect para maharap ka nila sa paraang gusto nila." Ngumisi si Alvin. "Sa tingin mo ba ay kaya mo akong hulihin gamit ang kakayahan mo?" Sa sumunod na sandali, biglang lumabas ang banal na enerhiya mula sa katawan ni Alvin. Nang maramdaman ang banal na enerhiya, kumislap ang mga mata ni Melly, ang banal na alchemist ng pil mula sa pamilyang Mold. Nakamit na niya ang pagiging Diyos. Naalala ni Melly na si Alvin ay isang celestial 3 buwan pa lamang ang nakalilipas nang bumili si Alvin ng mga psychic pill. Dahil nakamit ni Alvin ang pagiging Diyos sa loob ng maikling panahon, nangangahulugan ito na 3 buwan na ang nakalilipas, malamang na malapit na si Alvin sa pagiging Diyos. Iniisip ng isang simple Diyos na kaya niyang daigin ang isang mas mataas na antas ng Diyos. Nang makita ito, maraming tao ang tumingin kay Alvin ng may paghamak. Ang ilan ay hindi man lang itinago ang mapanghamak na mga ngiti sa kanilang mga mukha. "Isang simpleng Diyos na tulad mo ang nangahas na atakihin ako." Pang-uuyam ni Sherwin kay Alvin. "Binata, kahit na ikaw ay isang disipulo ng Glorious Heaven Sect at direktang disipulo ni Lord Noah, imposibleng matalo ako ng isang simpleng Diyos na tulad mo, isang advanced na Diyos." Ang banal na enerhiya ni Sherwin na nahalo sa batas ng tubig ay kumalat sa paligid. Isang maunlad na Diyos, tumaas ang sigla ni Alvin sa pakikipaglaban. Alam na niya na si Sherwin ay isang maunlad na Diyos nang makita niya si Sherwin. Sa kasalukuyan, lahat ng mga Diyos na nasa pagitan ng mga Diyos sa Descent Mountain City ay walang kapantay para sa kanya.
Madali niya silang matatalo gamit ang kanyang batas ng kalawakan. Kaya naman, nasasabik siyang subukan ang kanyang lakas laban sa isang maunlad na Diyos. Tutal, ang isang maunlad na Diyos sa Descent Mountain City ay mas mababa pa sa mga maunlad na Diyos sa Devata Realms. Matagal nang nigil-inang ang mga maunlad na Diyos sa Devata Realms, at ang mga batas na kanilang nauunawaan ay mas malalim kumpara sa mga naninirahan sa ilalim sa Realms of Gods tulad ni Sherwan. Kaya naman, hindi nagulat si Alvin nang makita niyang dalawang lalim lamang ang nagawa ni Sherwan mula sa batas ng tubig. Bagamat hindi siya nagulat, nahirapan siyang tanggapin na ang isang taong nakamit ang pagka-Diyos ng mahigit 10,000 taon ay magkakaroon ng napakahinang pag-unawa sa batas. Batay sa kanyang pagkaunawa sa batas ng tubig, isa lamang siyang maliit na butil ng alikabok sa harap ng 10 Directions Celestial Emperors sa 9 Serenities Battlefield. Gayunpaman, sa kabila ng mahinang pag-unawa ni Sherwan sa batas, hindi minamaliit ni Alvin si Sherwan. Kung tutuusin, si Sherwan ay isa pa ring advanced na Diyos anuman ang mangyari. Ang banal na enerhiya ni Sherwan ay 2 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya natatakot. Weng! Sa oras na ito, lumitaw ang mga luha sa espasyo sa kawalan habang ang siyam na sinag ng espada mula sa cross-dimensional/profundity na pinalakas ng divine energy at nagsanib sa 3 panglalim mula sa batas ng kalawakan ay lumabas. Kasunod nito, nagsanib ang mga ito at naging isang malaking kulay abong sinag ng espada. Ugong. Ang malaking abuhing sinag ng espada mula sa cross-dimensional/profundity, na pinalakas ng teleportation profundity, transportation profundity, at magnetic profundity kasama ang divine energy, ay naglabas ng isang nakakatakot na enerhiya. Paano ito nangyari? Agad na natigilan ang may kumpiyansang ngiti ni Sherwan nang maramdaman niya ang kapangyarihang nakapaloob sa malaking kulay abong sinag ng espada ni Alvin. Kumislap ang takot sa kanyang mga mata habang hindi makapaniwalang nakatingin sa sinag ng espada. Paano nagawa ng isang simpleng Diyos na gumamit ng ganitong uri ng pag-atake na nagsanib ng 4 na lalim mula sa batas ng kalawakan? Alam ni Sherwan na ang pinakamahusay na prodigy sa Gloria 7 sect ay maaari ring pagsamahin ang 4 na lalim. Gayunpaman, naunawaan ng prodigy na iyon ang isa sa mga elemental na batas na walang kapantay sa batas ng kalawakan sa mga tuntunin ng kahirapan. Narinig niya dati na ang prodigy ang pinakamahusay na talento na nakita ng Gloria 7 sect sa nakalipas na 10,000 taon. Kaya naman, mataas ang inaasahan ng sekta para sa kanya at inisip na siya ang may pinakamataas na potensyal na maging isang Emperor of Gods. Swoosh! Swoosh! Nakabawi si Sherwan mula sa kanyang pagkabigla at mabilis na umatake. Ang asul na enerhiya na lumabas mula sa kanyang katawan ay umikot na parang buhawi habang umiikot patungo sa atake ni Alvin. Hindi niya ginamit ang kanyang banal na artifact dahil si Alvin ay magkakaroon ng mas mahusay na banal na artifact kung si Alvin ay tunay na disipulo ni Noah. Kung dadalhin niya ang kanyang banal na artifact ngayon, siya ang magdurusa. Swoosh! Ang buhawi ng tubig ay malakas na umugang habang humahampas, dahilan upang umatras ang mas mahihinang miyembro ng pamilyang Coulter. Ugong. Bumangga ang sinag ng espada ni Alvin sa buhawi ng tubig at madaling hinati ang buhawi ng tubig sa dalawa. Nang subukang magsanib muli ang buhawi ng tubig, pinaghiwalay sila ng isang malakas na enerhiyang pangkalawakan. Swoosh! 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 Nagkalat ang tubig kahit saan kasabay ng malakas na pagsabog na umalangaw-ngaw sa hangin. Dali-daling hinaranggan ng karamihan ang mga tilamsik ng tubig na para bang ang tubig ay mga nakamamatay na sandata. Pinrotektahan ng mga pinuno at Diyos ng pamilyang Coulter ang kanilang mga sarili at hindi nakalimutang protektahan ang kanilang mga mahihinang miyembro mula sa negatibong epekto ng banggaan. 3,611 Napakabilis ng lahat ng pangyayari kaya't sina Eugene, Quentin, at ang iba pang mga simpleng Diyos ay natauhan lamang matapos magbanggaan ang mga atake nina Alvin at Sherwan. Dali-dali nilang hinaranggan ang tubig na bumubulwak sa kanila. Sa kabilang banda, ang mga hindi pa nakakamit ng pagka-Diyos ay wala man lang makita. Narinig lamang nila ang ingay ng isang bagay na mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. Swoosh! Swoosh! Swoosh!
Nayanig ang mga harang na itinayo ng mga simpleng Diyos ng humampa sa kanila ang tubig. Tila ba malapit nang gumuho ang mga harang. Nang makita ito, ang ekspresyon ng iba pang mga simpleng Diyos ay naging malungkot. Matapos sumupa ang mga pag-atake, nakarinig ang lahat ng isang malakas na kalabog. Agad silang lumingon sa direksyon ng tunog. Ang unang nakita nila ay ang mukha ni Sherwin, ang ninuno ng pamilyang Coulter, na mapatla na parang papel. Pagkatapos, nagtama ang kanilang mga mata, at nakita nilang naputol ang kanang braso nito sa balikat. Mabuti na lang at napigilan niya ang pagdurugo. Napasinghap ng malalim ang lahat nang makita ang kaawa-awang kalagayan ni Kyushu Huan. Paano matatalo ng isang simpleng Diyos ang isang maunlad na Diyos? Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Tanging isang mahuhusay na prodigy mula sa isa sa mga puwersa sa Eastern Ridge Mansion ang may kakayahang gumawa ng ganoong kahangahangang gawa. Salamat naman. Naisip ni Sherwin sa sarili habang sumusulyap sa kanang balikat nito. Laking gulat ng lahat, hindi ito nagalit. Sa halip matapos makahinga ng maluwag, tumingin siya kay Alvin ng may ngiti at magalang na yumuko, salamat sa pagpapakita ng awa, Batang Panginoon Darfield. Basang-basa ng malamig na pawis si Sherwin matapos muntik nang makatakas sa kamatayan. Hindi niya inaasahan na biglang lumihis ang sinag ng espada ni Alvin, na iniiwasan ang kanyang mahahalagang bahagi at naputol ang kanyang kanang braso. Malinaw sa kanya na sadyang iniligtas ni Alvin ang kanyang buhay. Ngumiti si Alvin nang may paghamak habang nagtatanong, plano mo pa rin ba akong hulihin at ibigay sa Glorious Heaven Sect? Si Sherwin ang pinakamalakas na kalaban ni Alvin simula nang makarating siya sa kaharian ng mga Diyos. Gayunpaman, madali niyang matatalo ang isang maunlad na Diyos tulad ni Sherwin dahil sa mahinang pag-unawa ni Sherwin sa batas. Bahagyang umiling si Alvin. Bagamat ang mga naninirahan sa Realms of Gods ay biniyayaan ng isang superior na kapaligiran sa paglilinang, ang kanilang mga kasanayan sa pag-unawa ay talagang kulang. Ang isang simpleng Diyos mula sa Devata Realms ay madaling makapatay ng isang intermediate na Diyos mula sa isang liblib na lugar sa isang Realm of Gods. Young Master Darfield, nagbibiro ka siguro, nakangiting sabi ni Sherwin habang sinasabi, dahil sa iyong likas na talento at kakayahan sa pag-unawa, kahit ang pinakamalakas na puwersa sa Eastern Ridge Mansion ay ibibigay ang lahat para linangin ka kung handa kang sumama sa kanila. Hindi ko inaasahan na makakahanap si Lord Noah ng isa pang disipulo pagkatapos mamatay ang kanyang minamahal na disipulo 30 taon na ang nakalilipas. Isa itong biyaya para kay Lord Noah. Bagamat balak ni Noah na purihin si Alvin gamit ang mga salitang ito, taos-puso ang kanyang mga salita. Tunay niyang inisip na si Alvin ay mas namumukod tangi pa kaysa sa pinakasikat na prodigy sa Glorious Heaven Sect. Kaya sa palagay ko ay hindi ka na makikialam sa bagay na ito. Tanong ni Alvin. Sa oras na ito, hindi na mahalaga kung si Alvin ay isang disipulo ng Glorious Heaven Sect o hindi. Ang kanyang lakas lamang ay sapat na. Hindi ako makikialam. Umiling si Sherwin. Madilim ang kanyang ekspresyon habang iginagalaw ang kanyang tingin sa mga miyembro ng pamilyang Coulter bago ito tuluyang tumigil kay Eugene. Pagkatapos, walang tono niyang sinabi, hindi ko inaasahan na magiging ganito kadesmaya ang pamilyang Coulter. Kung sino man ang nagkasala kay Young Master Darfield ay pagpapasyahan ng kanyang kapalaran ni Young Master Darfield. Kung may maglalakas loob na tumutol, hindi na nila ako kailangang tawagin bilang ninuno. Kasunod nito, bago pa man makapagsalita ang mga miyembro ng angkan ng Coulter, dali-daling nagpaalam si Sherwin kay Alvin at nagmamadaling umalis. Natatakot siyang baka magbago ang isip ni Alvin at patayin siya dahil sa galit dahil kay Felix. Kahit na may posibilidad na malipol ni Alvin ang pamilyang Coulter, wala na siyang pakialam doon ngayon. Ang pagligtas sa kanyang buhay ang pinakamahalagang bagay ngayon. Mapalad siya na nakatakas siyang buhay. Natauhan lang ang iba nang umalis si Sherwin. Sa oras na ito, si Carding, ang pinuno ng pamilyang Mold, ay tumayo sa likuran ni Alvin. Tinitigan niya si Eugene ng mariin habang malakas na sinasabi, Eugene, kung ipipilit ng pamilyang Coulter na protektahan si Felix, tutulungan namin ng pamilyang Mold si Young Master Darfield na lipulin ang pamilyang Coulter.
Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Eugene at ng mga miyembro ng pamilyang Coulter nang marinig ang mga sinabi ni Carding. Kasabay nito, ang kani-kanilang mga pinuno ng sekta ng Cloudy Morning Sect at ng Heaven Marshal Sect ay tumayo rin sa likuran ni Alvin at tumitig kay Eugene. Malinaw na ang kanilang paninindigan sa sandaling ito. Eugene, ibigay mo si Felix. Kung hindi, lilipulin ng Cloudy Morning Sect ang pamilyang Coulter. Eugene, ibigay mo si Felix. Kung hindi, lilipulin ng Heaven Marshal Sect ang pamilyang Coulter. Dahil dito, nilinaw ng tatlong pinuno ng tatlong pinakamalakas na puwersa sa Descent Mountain City ang kanilang intensyon na kumampi sa isang hindi kilalang binata laban sa pamilyang Coulter. Sa sandaling ito, sa ari-arian ng pamilya Mold. Swoosh! 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 Dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang at isang mukhang bata at matandang lalaki ang lumabas mula sa lupain ng pamilya Mold. Nagulat ang mga miyembro ng pamilya Mold nang makita nila ang matandang lalaki. Iyon ang ninuno. Mahigit 100 taon nang hindi umaalis ang ninuno sa mansyon. Bakit bigla na lang siyang umalis ngayon? Ang matandang lalaki ang tanging Diyos na nasa pagitan ng pamilyang Mold na nanatili sa ari-arian ng pamilya. Ang iba pang mga Diyos na nasa pagitan at mas mataas ang antas sa pamilya ay umalis na sa ari-arian ng pamilya at sa Descent Mountain City upang magtamo ng karanasan at maghanap ng mga hindi inaasahang engkwentro sa labas. Ganito rin sa iba pang pangunahing puwersa sa Descent Mountain City. Tutal, para maging hari ng mga Diyos, kailangan nilang umalis sa Descent Mountain City. Kung hindi, imposibleng makalusot sila. Gayunpaman, dahil hanggang ngayon, wala pang hari ng mga Diyos sa alinman sa apat na pinakamalakas na puwersa sa Descent Mountain City. Marahil, ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga Diyos ay umalis sa maliit na lungsod kahit na maliit lang ang posibilidad na maging hari ng mga Diyos sila. Tutal, kung magtatagumpay silang maging hari ng Diyos, magagawa nilang Panginoon ang Descent Mountain City pagbalik nila. Katulad ng pamilyang Mold, natuklasan ng mga tao mula sa Cloudy Morning Sect at ng Heaven Marshal Sect na ang kani-kanilang mga intermediate gods ay papunta na sa lupain ng pamilyang Coulter matapos makatanggap ng mensahe. Balik sa ari-arian ng pamilyang Coulter. Guro, hindi na natin maaaring protektahan ang pangalawang batang guro. Guro, dapat panagutan ng pangalawang batang guro ang kanyang mga ginawa. Hindi niya maaaring isama ang buong pamilya sa pagkahulog. Guro, kung magkamali kayo ng desisyon, magdudulot kayo ng kapahamakan sa pamilya. Ang totoo ay hindi natakot ang pamilyang Coulter sa mga banta mula sa iba pang tatlong pinakamalakas na puwersa sa Descent Mountain City. Natatakot sila kay Alvin na madaling natalo ang kanilang ninuno na isang advanced na Diyos. Kahit na may isa pang mas makapangyarihang Diyos mula sa pamilyang Coulter na kumilos, malamang na ang kanilang powerhouse ay makakalaban lamang hanggang sa isang tabla kay Alvin. Bukod dito, batay sa likas na talento at kasanayan sa pag-unawa ni Alvin, hindi na nila pinagdududahan ang pagkakakilanlan ni Alvin bilang isang disipulo ng Glorious Seven Sect. Kaya naman, kahit na mapatay ng kanilang powerhouse si Alvin, hindi sila maglalakas loob na gawin ito dahil natatakot silang masaktan ang Glorious Seven Sect. Tutal, kung may mangyari man sa isang mahuhusay na prodigy, tiyak na hindi papayagan ng Glorious Seven Sect ang pamilyang Coulter. Bumakas ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Eugene nang marinig niya ang mga sinabi ng mga miyembro ng pamilyang Coulter. Alam niyang wala na siyang paraan para protektahan ang kanyang anak ngayon. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang tatlong figure sa kalangitan. Binabati ni Jomal mula sa pamilyang Mold si Young Master Darfield. Ikaw Hamid mula sa Cloudy Morning Clan ay bumabati kay Young Master Darfield. Binabati ni Woody mula sa Heaven Marshal Clan si Young Master Darfield. 3,612. Tatlong lalaki ang makikita sa ere. May isang masiglang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng roba na mukhang isang eksperto sa martial art na nakatayo ng may pagmamalaki sa ere, isang gwapong binata na nakasuot ng puting nyebe na roba na may pares ng mga matang nagsasalita ng mga pagbabago sa buhay, at isang matipunong lalaking nasa katanghali ang gulang na nakasuot ng kulay abong mahabang roba na may pares ng makapal na kilay at parisukat na panga na mukhang dominanti.
Ang tatlong taong ito ang mga Diyos na nasa pagitan ng tatlong pinakamalakas na puwersa sa Descent Mountain City, sina Jomal, Hamid, at Woody. Sa oras na ito, ang tatlong pinuno ng pinakamalakas na puwersa sa Descent Mountain City ay nagsimulang magpakilala ng mga powerhouse sa kani-kanilang puwersa. Sumulyap lamang si Alvin sa kanila bago ibinalik ang tingin kay Felix na tila gulat na gulat. Hindi gumagalaw si Felix habang blankong nakatitig sa hangin na para bang umalis na ang kaluluwa niya sa katawan niya. Welton, bakit wala ka rito para batiin si yung Master Darfield? Sa tingin mo ba ay hindi siya karapat-dapat sa oras mo? Sabi ni Woody, ang intermediate god mula sa Heaven Martial Sect, sa isang boses na kumalat sa buong lupain ng pamilyang Coulter. Kasunod nito, isang boses na puno ng galit ang sumagot, Woody, tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Hindi nagtagal, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na roba ang lumitaw sa kalangitan. Yumuko siya kay Alvin at sinabing, binabati ni Welton si Young Master Darfield. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit na may ordinaryong hitsura at pangangatawan ang siyang nasa gitnang Diyos sa pamilyang Coulter. Sa sandaling ito, isang miyembro ng pamilyang Coulter ang humakbang paarap at galit na sinabi, Ninuno. Dapat parusahan si Felix dahil sa walang pakundangang pagpatay. Kasabay nito, sunod-sunod na sumabat ang iba pang miyembro ng pamilyang Coulter. Ninuno, hindi maaaring manatili si Felix. Ninuno, may sasabihin ka naman sana. Malinaw na nag-aalala ang mga miyembro ng pamilyang Coulter na ipagpipilitan ni Eugene na protektahan si Felix. Bagamat mataas ang katayuan ni Eugene bilang pinuno ng pamilya, hindi siya maihahambing kay Welton na siyang tanging Diyos na namamagitan sa lupain ng pamilyang Coulter sa ngayon. Siya lamang ang makakaharap ni Eugene ngayon. Kumunat ang noo ni Welton habang nakatingin kay Eugene ang may kahulugan. Nang makita ito, magalang na sinabi ni Eugene, Young Master Darfield, kahit anak ko si Felix, inaamin kong hindi katanggap-tanggap ang mga ginawa niya. Nabigo ako bilang ama niya at dapat ko ring panagutan ang mga ginawa niya. Babawiin ko ang aking pagkabigo sa pamamagitan ng pagputol sa isa kong braso. Pagkasabi niya noon ay agad na pinutol ni Eugene ang kaliwang braso niya. Nagkalat ang dugo kahit saan. Ang ilan ay dumapo pa sa mukha ni Felix. Dahil dito, tila bumalik sa dati ang katinoan ni Felix. Takot niyang tiningnan si Alvin habang nakaluhod at sinabing, Young Master Darfield, pakiusap, patawarin mo ako. Wala akong pinatay mula sa nayon ng Darfield clan. Lahat sila ay pinatay ni Lolo Quentin at ng mga tao mula sa nayon ng Poster clan. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga miyembro ng pamilyang Coulter ay tumingin kay Felix ng may paghamak. Siguro bulag si Elder Quentin para mahalin siya ng ganito. Napakabait ni Elder Quentin sa kanya, pero ganito niya ginagantihan si Elder Quentin. Napakawalang utang na loob na batang to. Sa pagkakataong ito, si Quentin na nakatayo sa likuran ni Felix ay bumaantong hininga. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at pinatay si Felix gamit ang isang palad sa ulo ni Felix. Kasunod nito, umakyat siya sa kalangitan bago niya winasak ang sarili gamit ang kanyang banal na enerhiya. Bagamat walang binanggit si Alvin tungkol sa pagnanasa sa buhay ni Quentin, nagkusa si Quentin na magpakamatay. Natural lang, hindi rin plano ni Alvin na palayain si Quentin, na isang kasabwat niya. Sa oras na ito, si Eugene, nakatatapos lang makipag-usap kay Welton gamit ang voice transmission, ay magalang na nagsabi, Young Master Darfield, maghintay po muna kayo sandali. Hindi naglakas loob si Eugene na magpakita ng anumang sama ng loob kahit patay na ang kanyang anak. Lumipad siya palayo at bumalik lamang pagkatapos ng ilang dosenang paghinga. Pagkatapos, iniabot niya ang isang special ring kay Alvin habang sinasabing, Young Master, pakitanggap po ang 30,000 banal na batong ito bilang tanda ng paghingi ng tawad mula sa pamilyang Coulter. Malinaw na umaasa sina Eugene at Welton na mapapayapa si Alvin gamit ang 30,000 Divine Rocks. Tutal, kahit hindi gumawa ng hakbang si Alvin laban sa pamilyang Coulter ngayon, sino ang makakaalam kung magbabago ang isip ni Alvin sa hinaharap. Salamat. Tumango si Alvin habang tinatanggap ang 30,000 banal na bato. Ito ang unang kayamanang nakuha niya simula nang makarating siya sa lupain ng malalim na enerhiya.
Mula sa araw na ito, wala na akong alitan sa pamilyang Coulter. Salamat, Young Master Darfield. Mabilis na yumuko si Eugene. Ito ang inaasam ng buong pamilyang Coulter. Bagamat medyo nalungkot sila sa pagkawala ng 30,000 Divine Rocks, alam nilang sulit ito dahil ginagarantiyahan nito ang kanilang kaligtasan. Nagtinginan ng mga pinuno at mga Diyos na nasa pagitan ng tatlong iba pang puwersa na may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na ang pamilyang Coulter ay handang magbigay ng napakaraming banal na bato. Bukod dito, hindi nila inaasahan na ang pamilyang Coulter ay magkakaroon ng napakaraming banal na bato sa kanilang pag-aari. Sa sandaling ito, si Melly, ang Divine Pill Alchemist mula sa pamilyang Mold, ay magalang na nagsabi, Young Master Darfield, iniisip ko kung may oras ka para bisitahin ang estate ng pamilyang Mold. Kahit na mas matanda kay Alvin, hindi nang ahas si Melly na tawagin si Alvin sa pangalan nito matapos masaksihan ang lakas ni Alvin. Tumango si Alvin. Sige. Ang kani-kanilang mga pinuno ng sekta ng Cloudy Morning Sect at ng Heaven Marshal Sect ay inggit nang marinig nila ang sagot ni Alvin. Inakala nilang tatanggihan ni Alvin ang imbitasyon ni Melly. Pinagsisihan nila ang hindi pag-imbite kay Alvin kanina. Kung tutuusin, tiyak na hindi kapaki-pakinabang para sa kanila na bibisita si Alvin sa ari-arian ng pamilya Mold. Matapos makipag-usap sa intermediate god ng sekta, sinabi ni Kenji, Young Master Darfield. Nais ko po kayong imbitahan sa aming ari-arian sa ngalan ng Cloud Morning Sect. Naghanda rin ang aming sekta ng 5,000 Divine Rocks bilang regalo sa pulong. Nagningning ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Kenji. Para sa kanya, hindi mahalaga kung aling puwersa ang kanyang pinuntahan. Kung tutuusin, ang gusto lang niyang malaman ang higit pa tungkol sa labas ng mundo sa pamamagitan ng mga ito. Tatanggapin na sana ni Alvin ang imbitasyon ni Kenji nang biglang sinabi ni Alfie, Kenji, napakakuripot mo. Batang Panginoon Darfield, pakibisita naman ang Heaven Marshal Sect. Naghanda kami ng 12,000 banal na bato bilang regalo sa pulong. Samantala, si Melly na nagmamasid kay Alvin ay nahalata na natutokso si Alvin sa mga regalo. Kaya naman, dali-dali siyang nagpadala ng voice transmission sa pinuno ng pamilyang Mold at sa intermediate god sa pamilya. Matapos mag-usap sandali, sa wakas ay sinabi niya, Young Master, nakalimutan kong banggitin na ang pamilyang Mold ay naghanda ng 20,000 Divine Rocks bilang regalo sa pulong para sa iyo. Nagbago ang ekspresyon ng mga miyembro ng Cloud Morning Sect at ng Heaven Marshal Sect nang marinig ang mga salita ni Melly. Ayaw nilang lahat na makita si Alvin na bumibisita sa ibang puwersa maliban sa kanila. Sa makatuwid, Young Master Darfield, nagpasya ang Cloudy Morning Sect na bigyan ka ng 25,000 Divine Rocks bilang regalo sa pulong. Batahang Panginoon Darfield. Bago pa matapos magsalita ang pinuno ng sect ng Heaven Marshal Sect, sumingit si Alvin, sige, tumigil na kayo sa pakikipaglaban. Maghanda kayong lahat ng 20,000 Divine Rocks, at magpapalitan ako sa pagbisita sa inyong lahat. Natahimik si Alvin pagkatapos magsalita. 3,613. Ang apat na pinakamalakas na puwersa sa Descent Mountain City ay nasa pinakamababang ranggo sa Profound Energy Land. Hindi nakakagulat na mayroon silang anumang Divine Rock or kung saan maaari silang magmina ng Divine Rocks. Kinailangan nilang gumamit ng mga prominenteng Divine Crystals upang ipagpalit sa Divine Rocks. Para sa mga ganitong puwersa, bihira para sa kanila na makaipon ng mahigit 50,000 Divine Rocks sa kayamanan. Kaya naman, malaking bagay na handa silang maglabas ng 20,000 hanggang 30,000 Divine Rocks. Walang ibang magawa ang pamilyang Coulter kundi ang maglabas ng 30,000 banal na bato upang pakalmayan si Alvin. Gayunpaman, ginagawa lamang ito ng ibang mga puwersa upang makuha ang pabor ni Alvin na sa tingin nila ay isang simpleng Diyos mula sa Glorious Heaven Sect. Sa kanilang palagay, ang isang tulad ni Alvin ay tiyak na magiging isang kilalang tao sa Eastern Ridge Mansion sa hinaharap. Lahat sila ay umaasang mamuno sa Descent Mountain City sa pamamagitan ng pagbuo ng koneksyon kay Alvin. Kaya naman, sinubukan nilang lampasan ang isa't isa upang imbitahan si Alvin sa kani-kanilang mga lupain. Hindi na kailangang sabihin pa, nagulat sila nang marinig nila ang mga salita ni Alvin.
Sige, tumigil na kayo sa pag-aaway. Maghanda kayong lahat ng 20,000 Divine Rocks, at ako ang magpapalitan sa pagbisita sa inyong lahat. Natigilan ang mga pinuno ng pinakamalakas na puwersa sa Descent Mountain City sa mga salitang ito. Paano naging ganito kawalang hiya ang isang disipulo ng Glorious Seven Sect? Natigilan ang mga pinuno. Paano naging ganoon kawalang hiya ang disipulo ng Glorious Seven Sect? Gayunpaman, wala silang magagawa dahil wala ni isa sa kanila ang nangahas na saktan si Alvin. Hihintayin ka naming bumisita sa amin, young Master Darfield, sabi ni Melly habang pinipilit ang isang ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, agad na dumilim ang kanyang ekspresyon pagkatalikod niya. Ang 20,000 Divine Rocks ay kalahati ng kayamanang naipon ng pamilya Mold, ngunit kailangan pa rin nilang ibigay ito kay Alvin ng walang malinaw na benepisyo. Hindi na kailangang sabihin, ganoon din ang naramdaman ng mga miyembro ng Cloudy Morning Sect at ng Heaven Marshal Sect. Pinilit nilang lahat ng ngumiti nang magpaalam sila kay Alvin, ngunit naging malungkot ang kanilang mga ekspresyon nang tumalikod sila. Bagamat walang malinaw na benepisyo, sulit pa rin ang paggastos ng napakaraming Divine Rock para makabuo ng koneksyon sa isang mahuhusay na binata tulad ni Young Master Darfield, sabi ni Melly sa iba pang miyembro ng pamilya Mold sa pagtatangkang aliwin sila. Patuloy niyang sinabi, isipin mo. Ang isang walang kapantay na talento na tulad niya ay tiyak na magiging isang prominenteng tao sa Eastern Ridge Mansion sa hinaharap. Sigurado akong hindi niya tatanggihan ang ating kahilingan para sa tulong sa hinaharap. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para makabuo tayo ng koneksyon sa kanya. Huli na ang lahat kapag sumikat na siya. Nagawa ni Melly na pagaanan ang loob ng iba gamit ang kanyang mga salita. Gumanda ang kanilang pakiramdam matapos siyang pakinggan. Sa kabilang banda, nanatiling tahimik ang mga miyembro ng Cloudy Morning Sect habang naglalakbay pabalik sa kanilang lupain. Tungkol naman sa mga miyembro ng Heaven Marshal Sect, sinabi ni Wedding, ang Intermediate God, marahil, nagbibiro lang si Young Master Darfield. Baka hindi niya tayo bisitahin. Kung hindi niya tayo dadalawin, hindi na natin kailangang ibigay sa kanya ang 20,000 Divine Rocks. Lihim na umaasa ang mga miyembro ng Heaven Marshal Sect na hindi sila dadalawin ni Alvin. Sa kasamaang palad, nawasak ang kanilang pag-asa nang dumating si Alvin sa kanilang pintuan upang kunin ang 20,000 banal na bato. Ang susunod na hintuan ay ang Cloud Morning Sect. Pagkatapos gumugol ng ilang araw sa Heaven Marshal Sect, umalis si Alvin patungo sa Cloudy Morning Sect. Habang nasa sekta, naglibot siya sa estate at nakipag-usap sa iba't ibang disipulo upang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga lugar sa paligid ng Descent Mountain City at ng Eastern Ridge Mansion. Bago pumunta sa Heaven Marshal Sect, gumugol din siya ng ilang araw sa estate ng pamilya Mold. Sa kanyang panahon doon, marami siyang natutunan, at napag-usapan pa niya ang Peel Refinement kay Melly, ang Divine Peel Alchemist ng pamilya Mold. Mas mahirap ang pagpino ng mga tableta sa Realms of Gods kumpara sa Devata Realm. Kaya naman, mahirap para kay Alvin na pinoin ang mga tableta dito gamit ang mga pamamaraang natutunan niya sa Devata Realms. Nang oras na iyon, bumantong hininga si Alvin at sadyang sinabi, sino kaya ang nakaisip ng ganito kahirap na paraan para pinuhin ang mga tableta sa Realms of Gods, bulong ni Alvin sa sarili habang bumubuntong hininga. Bagamat inakala ni Melly Mold na hindi gaanong nauunawaan ni Alvin ang tungkol sa pagpipino ng tableta, matyaga pa rin niyang ipinaliwanag, mukhang hindi gumugol ng oras si Young Master Darfield sa pakikipag-usap sa Divine Peel Alchemist sa Glorious Heaven Sect. Ang mga pamamaraan ng pagpipino ng tableta sa Realms of Gods ay ibinigay sa atin ng mga Supreme Powerhouse matapos nilang maobserbahan ang mga pagbabago ng langit at lupa. Sa paglipas ng mga taon, ang mga pamaraan ng pagpipino ay natural na umunlad sa iba't ibang sangay. Para sa akin, gumagamit ako ng Divine Flames upang kunin ang essence mula sa mga medicinal herbs upang pinuhin ang mga tableta. Kung mabibigo ako sa pagkuha ng essence, lahat ng aking pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Kailangan ng maraming taon ng karanasan at pagsasanay upang maging dalubhasa sa pamamaraan. Dahil kay Melly, mas naunawaan ni Alvin ang Peel Refinement sa Realms of Gods.
Bagamat magkaiba ang mga pamamaraan sa Realms of Gods at Devata Realms, mayroon pa rin silang ilang pagkakatulad. Sa gabay ni Melly, sinubukan pa ni Alvin na pinuhin ang mga tableta gamit ang mga pamamaraan sa Realms of Gods. Gayunpaman, dahil sa kanyang kakulangan ng karanasan at sa kanyang karaniwang pag-unawa sa batas ng apoy, ang kanyang mga pagtatangka ay nauwi sa pagkabigo. Gayunpaman, lubos pa ring humanga si Melly sa talento at kasanayan ni Alvin. Bukod dito, natuklasan niya na ang pag-unawa ni Alvin sa batas ng apoy ay bahagyang mas mababa lamang kaysa sa kanya. Ang totoo ay hindi talaga pinagtuunan ni Alvin ng pansin ang pag-unawa sa batas ng apoy. Ang kanyang pag-unawa sa batas ng apoy ay kadalasang nakukuha niya noong nasa silid ng mga batas siya sa Title Temple. Samantala, nang hindi lumitaw si Alvin pagkalipas ng ilang araw, natiyak ng mga miyembro ng Cloudy Morning Sect na nagbibiro lamang si Alvin tungkol sa 20,000 banal na bato. Sa umaga, sa pangunahing bulwagan ng Cloud Morning Sect, isang simpleng Diyos ang nagsabi kay Kenji, pinuno ng sekta, tila masyado nating sineryoso ang bagay na ito. Tiyak nagbibiro lang si Batang Panginoon Darfield noong mga panahong iyon. Tumango ang isa pang simpleng Diyos. Tama. Tutal, ang 20,000 Divine Rocks ay walang kwenta para sa isang taong mula sa isang prestihiyosong sekta tulad niyang Master Darfield. Mukhang mali ang pagkakaintindi natin sa kanya. Tumango si Kenji bilang pagsang-ayon nang marinig niya ang mga salitang iyon. Tunay ngang marangal ang disipulo ng sekta ng maluwalhating langit. Gayunpaman, sa sandaling bumagsak ang boses ni Kenji, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng pangunahing bulwagan. Nandito na ang pinuno ng sekta, si Young Master Darfield. Inayos na namin ang kanyang pananatili sa unang patio sa Silangang Pakpak. Sa Cloudy Morning Sect, ang mga guest courtyard ay matatagpuan sa Silangang Pakpak at Kanlurang Pakpak ng estate. Ang kanlurang pakpak ay ginagamit upang tumanggap ng mga ordinaryong bisita habang ang mga mahahalagang bisita ay pinatuloy sa Silangang Pakpak. Kahit ang mga pinuno ng iba pang pangunahing puwersa sa Descent Mountain City ay bibigyan ng pangalawang patio sa Silangang Pakpak na matutuluyan kung sila ay bibisita. Kadalasan, tanging ang mga mas mataas na antas ng kapangyarihan ang inaayos na manatili sa unang patio sa Silangang Pakpak. Si Alvin ang tanging pangunahing Diyos sa kasaysayan ng Cloudy Morning Sect na inaayos na manatili sa unang patio sa Silangang Pakpak. Kung tutuusin, bukod sa pinagmulan ni Alvin, mas malakas siya kaysa kay Sherwan, isang mas mataas na antas ng kapangyarihan ng Diyos mula sa pamilyang Coulter. Dahil sa kanyang pinagmulan at lakas, higit pa sa kwalipikado siyang manatili sa unang patio sa Silangang Pakpak. Nandito ba siya? Nang marinig ang anunsyong ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ni Kenji at ng dalawang matanda. Ngumiti ng mapait si Kenji at sinabing, mukhang minamaliit natin ang tukso ng 20,000 banal na bato. Napangiti na lamang ang dalawang matanda nang walang magawa bilang tugon sa mga salitang ito. Samantala, natural na walang kaalam-alam si Alvin sa pag-uusap ng tatlo sa pangunahing bulwagan. Sa sandaling ito, nakaupo siya sa isang rocking chair sa unang patio ng Silangang Pakpak, nagpapaaraw sa ilalim ng araw. Dalawang babae ang nagsisilbi sa kanya sa mga sandaling iyon, ang isa ay nagpapakain sa kanya ng ubas habang ang isa naman ay minamasahe ang kanyang mga balikat. Ang dalawang babaeng ito ay hindi mga babaeng katulong, ngunit sila ay mga inapo ng dalawang matatanda na inayos upang maglingkod kay Alvin. Tutal, kung magugustuhan ni Alvin ang isa sa kanila, natural na makikinabang dito ang Cloudy Morning Sect. 3,614. Nagbabad si Alvin sa araw habang nakapikit ang mga mata habang pinapakain ng ubas. Maya-maya, tinanong niya ito ng may katamlay, sinabi mo bang pareho kayong apo sa tuhod ng mga elder ng Cloudy Morning Sect? Tama. Tumango ang batang babaeng minamasahe ang mga balikat ni Alvin. Young Master Darfield, ako si Ella, ang apo sa tuhod ng ikatlong elder ng Cloudy Morning Sect. Bata kong Panginoon Darfield, ako si Melba, ang apo sa tuhod ng ikapitong elder ng Cloudy Morning Sect. Bahagyang nawala ng malay si Alvin nang marinig ang sagot ng dalawang babae. Kayo ang mga direktang inapo ng mga elder ng sekta, ngunit sila ang nag-ayos para magtrabaho kayo bilang mga katulong dito. Ito ba ang paraan ng inyong mga ninuno para maranasan ninyo ang hirap ng buhay?
Kamakailan lang dumating sina Young Master Darfield, Little Melba at ako. Espesyal kaming inayos para pagsilbihan ka, sabi ni Ella. Isa siyang magandang babae na mukhang nasa edad 15 o 16. Kapag ngumiti siya, may lumalabas na dalawang cute na biloy sa kanyang mga pisngi na lalong nagpapaganda sa kanya. Patuloy niyang sinabi, karaniwan, ang mga attendant mula sa outer sect ay inaayos para pagsilbihan ang mga bisita. Bilang isang bisitang nananatili sa unang courtyard ng East Wing, tiyak na may mga taong magsisilbi sa iyo. Espesyal kaming inayos para pagsilbihan ka, Young Master Darfield. Sa pagkakataong ito, tiningnan ni Melba si Alvin nang may kaawa-awang may mga luhang tumutulos sa kanyang mga mata habang sinasabi, Young Master Darfield, dapat mo kaming isama kapag umalis ka na. Kung hindi, tiyak na ikakasal kami sa isang taong hindi namin gusto. Ang kaawa-awang ekspresyon ni Melba ay hindi isang bagay na maaaring tanggihan ng karamihan sa mga lalaki. Sa kasamaang palad para sa kanya, si Alvin ay hindi katulad ng karamihan sa mga lalaki. Bukod dito, sa kabila ng kanyang kabataang anyo, siya ay ama na ng 2 anak. Hindi rin niya nakalimutan ang dahilan kung bakit siya pumunta sa kaharian ng mga Diyos ay para sa kanyang asawang si Kelly. Matapos makinig sa mga salita ni Ella at Melba, natural na mahulaan ni Alvin ang intensyon ng Cloudy Morning Sect. Umaasa silang maaakit siya ng 2 dalagang ito. Tutal, kung magtatagumpay sila, magkakaroon ng koneksyon ng sekta sa kanya at makukuha ang kanyang suporta. Sa kanyang suporta, makatatayo sila ng higit pa sa lahat ng iba pang puwersa sa Descent Mountain City. Sa huli, sinabi ni Alvin, huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi kita hahayaang ikasal sa isang taong hindi mo gusto. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, agad na nagningning ang mga mata ng 2 dalaga. Inakala nilang ilalayo sila ni Alvin mula sa Cloudy Morning Sect. Noong una, hindi sila masyadong pumapayag nang inutusan silang maglingkod kay Alvin. Gayunpaman, hindi nila maaaring suwayin ang mga utos na ibinigay sa kanila. Bukod dito, itinanim na sa kanila mula pa noong bata pa sila na unahin ang sekta. Gayunpaman, matapos nilang makilala si Alvin, lahat ng bakas ng pag-aatubili ay nawala sa kanilang isipan. Hindi lamang siya gwapo, kundi mabait, may talento, at maunawain. Maganda sana kung mananatili sila sa tabi niya kahit bilang mga kerida. Bukod dito, kung mananatili sila sa tabi niya, natural na makikinabang din dito ang Cloudy Morning Sect. Para sa kanila, ang kanilang sekta ang unang prioridad, at ang kanilang kaligayahan ang pangalawa. Kung alam lang ni Alvin ang nasa isip ng 2 dalaga, malamang ay natigilan siya dahil sa kanilang mga imahinasyon at palagay. Sa sandaling ito, isang tinig ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng patio, na nagbabalita ng pagdating ni Kenji. Si Kenji, ang pinuno ng sekta ng Cloudy Morning Sect, ay humihiling ng isang pakikipagkita kay Young Master Darfield. Nang ahas lamang pumasok si Kenji matapos magbigay ng pahintulot si Alvin. Namulat ang kanyang mukha nang makita niya ang 2 dalagang naglilingkod kay Alvin. Naisip niya na mabuti ang kanyang desisyon na ipadala ang 2 dalaga rito. Tutal, mula pa noong unang panahon, hindi natitiis ng mga bayani ang mga tukso ng mga magaganda. Young Master Darfield, ito ang regalo ng sekta para sa iyo sa pulong, sabi ni Sima Qingming habang humakbang siya pasulong at iniabot ang isang special ring na naglalaman ng 20,000 banal na bato kay Alvin. Bagamat parang dumudugo ang puso ni Kenji dahil sa paghihiwalay niya sa 20,000 Divine Rocks, gumaan ang loob niya nang maisip niya kung paano mabubuo ng sekta ang koneksyon kay Alvin matapos siyang matagumpay na maakit ng 2 dalaga. Mas makakabuti sa kanila kumpara sa Heaven Martial Sect at sa pamilyang Mold na nagbigay ng tig 20,000 Divine Rocks para sa walang kapalit na halaga. Kapag nasa tabi na ni Alvin ang mga dalaga, natural na makikinabang ang Cloudy Morning Sect sa kanilang mga relasyon. Natural lamang na susuportahan ni Alvin ang Cloudy Morning Sect dahil sa kanyang relasyon sa 2 dalaga. Salamat, pinuno ng sekta Sima, sabi ni Alvin habang tinatanggap ang singsing pangkalawakan. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagbababad sa ilalim ng araw. Nang makita ito, umatras si Kenji sa kahihiyan.
Bago siya umalis, nagpadala siya ng isang voice transmission sa dalawang dalaga, na ipinapaalala sa kanila na gawin ang kanilang makakaya upang maglingkod kay Alvin. Pagkaalis ni Kenji, nagpalitan ng tingin ang dalawang dalaga bago tumingin kay Alvin ng may nagliyab na mga mata. Nagkusa si Melba at nakangiting nagtanong, Young Master Darfield, ang Gloria 7 sect ay mas malaki kaysa sa Cloudy Morning sect, tama ba? Ang Gloria 7 sect. Sandali na nalito si Alvin bago niya naalala na sinabi niya sa lahat na isa siyang disipulo ng Gloria 7 sect. Hindi ako sigurado, pero bilang isang sekta na may ranggong emperador, mas malaki ito kaysa sa Cloudy Morning sect. Hindi ko lang alam kung gaano ito kalaki kung ikukumpara. Hindi mo alam. Natigilan si Melba sa sinabi ni Alvin. Young Master Darfield, hindi ba't isa kang disipulo ng Gloria 7 sect? Ngumiti lamang si Alvin bilang tugon at hindi nagsalita. Dahil dyan, nagpadala ng mensahe ang dalawang dalaga kay Kenji, na kakaalis lang, tungkol sa bagay na ito. Naguluhan din si Kenji. Maya-maya, tumango siya at sumagot gamit ang voice transmission, marahil, hindi pa siya napunta sa Gloria 7 sect. Tutal, naging disipulo lang siya ni Lord Noah nitong mga nakaraang 30 taon. Bukod pa rito, kahit hindi siya disipulo ng Gloria 7 sect, dahil sa kanyang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa, kahit ang Gloria 7 sect ay magmamadaling tanggapin siya sa kanilang sekta. Sa totoo lang, sana hindi siya disipulo ng Gloria 7 sect. Mas maganda kung siya ang disipulo ng pinakamalakas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. Marahil, pareho ninyong makukumbansi siyang umalis sa Gloria 7 sect para sa isang mas malakas na puwersang may ranggong emperador. Tutal, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga puwersang may ranggong emperador na kasalukuyang may mga emperador ng mga Diyos sa kanilang hanay at ng mga wala. Hindi nagduda si Kenji kay Alvin. Sa totoo lang, wala itong pakialam sa kanya kahit na malaman niyang nagsisinungaling si Alvin. Tutal, nasaksihan niya ang lakas at likas na talento ni Alvin. Bagamat isa lamang simpleng Diyos si Alvin, nagawa niyang talunin si Sherwan, na isang advanced na Diyos sa loob ng 10,000 taon. Maituturing na namumukod tangi si Sherwan sa kanyang mga kasamahan sa Descent Mountain City. Kaya naman, sigurado siyang si Alvin ay tiyak na magiging isang prominenteng tao sa Eastern Ridge Mansion sa hinaharap. Kung ang dalawang dalaga mula sa Cloudy Morning sect ay maaaring manatili sa tabi ni Alvin, tiyak na makikinabang dito ang Cloudy Morning sect. Matapos matanggap ang tugon ni Kenji, lalong naging determinado ang dalawang dalaga na makuha ang puso ni Alvin. Mas masigasig pa nila itong pinaglingkuran kaysa dati. Paminsan-minsan, nagbibigay sila ng mga pahiwatig tungkol sa kanilang mga intensyon na makasama siya. Bago sila ipinadala upang maglingkod kay Alvin, inayos ng sekta ang ilang matatandang babae sa sekta upang turuan sila tungkol sa matalik na ugnayan sa pagitan ng mga lalaki at babae. Kaya naman, mayroon silang kaunting kaalaman tungkol sa bagay na ito kahit na sila ay mga birhen. Sa kasamaang palad, kahit na ginawa nila ang lahat para akitin si Alvin, nabigo pa rin silang umusad sa tahimik at matatag na binata. Nakaupo man ito, nakatayo, o nakahiga, para siyang isang matandang monghe, hindi natitinag sa kanilang mga pagsulong. Dahil dito, ang dalawang dalaga ay nakaramdam ng labis na kawalan ng kakayahan at nagsimula pang ang pagdudahan ang kanilang sariling mga alindog. Hinayaan ni Alvin ang sarili na mag-relax habang nasa Cloudy Morning sect estate siya. Hinayaan niya ang dalawang babae na maglingkod sa kanya nang walang anumang tanong. Kahit anong pahiwatig ng mga babae sa kanilang intensyon na makasama siya, nanatili siyang hindi natinag. Oras na para umalis ako. Nang marinig ang mga salitang ito, nagliwanag ang mga mata ng dalawang dalaga. Simula noong bata pa sila, ang pinakamalayo nilang napuntahan ay ang puso ng Descent Mountain City. Hindi pa sila nakakaalis ng Descent Mountain City noon. Young Master Darfield, kailangan pa ba nating maghanda bago umalis? Umiling si Alvin. Hindi na kailangang maghanda kayong dalawa. Tutal, aalis na akong mag-isa. Natigilan ang mga dalaga nang marinig ang mga salitang ito. Tutal, sa kanilang isipan, pumayag na siyang isama sila palayo. Bakit bigla siyang nagbago ng isip? Young Master, hindi pa ba kami sapat?
Kaya ba ayaw mo kaming isama? Namula ang mga mata ni Melba. Hindi siya nagkukunwaring malungkot. Kung tutuusin, kung hindi siya aalis, ipapakasal siya sa isang lalaking galing sa isang maharlikang pamilya na hindi kasing lakas ng Cloudy Morning sect. Ang mga lalaking mula sa mga maharlikang pamilyang iyon ay kilalang kilala sa pagiging babero at hindi kailanman sila tatretuhan ng maayos. Young Master Darfield, namula ang mga mata ni Ella nang sabihin niya, hindi ba't nangako ka sa amin na hindi mo kami hahayaang magpakasal sa isang taong hindi namin gusto? Kung hindi mo kami isasama, hindi namin makokontrol ang aming kapalaran. Ngumiti si Alvin habang sinasabing, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang pinuno ng sekta mo bago ako umalis. Hindi siya maglalakas loob na tutulan ang mga salita ko. Kung hindi, siya at ang sekta ang magbabayad para dito kapag bumisita ako sa hinaharap. May bahid ng lamig na maririnig sa boses niya malapit nang matapos ang kanyang pangungusap. Samantala, umapaw ang init sa puso ng dalawang dalaga nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Gayunpaman, hindi sila masyadong natuwa. Sa katunayan, nakaramdam sila ng pagkadismaya. Sa oras na ito nila natuklasan na sa loob lamang ng ilang araw, nagsimula na silang magkaroon ng damdamin para sa binata sa harap nila. Matapos kausapin ni Alvin si Kenji, kahit na nag-aalangan, pumayag na lamang si Kenji sa kahilingan ni Alvin. Kung hindi, mapapahamak ang sekta sa susunod na pagbisita ni Alvin. 3,615. Marami talaga akong natutunan sa pagpunta ko sa Descent Mountain City ngayon. Si Alvin na umalis na sa Descent Mountain City ay nakatitig sa mga spatial rings na nasa kanyang kamay nang may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Sa apat na pinakamalakas na puwersa sa Descent Mountain City, binigyan siya ng pamilyang Coulter ng 30,000 Divine Rocks habang ang iba pang 3 puwersa ay nagbigay sa kanya ng 20,000 Divine Rocks bawat isa. Nakakuha siya ng 70,000 Divine Rocks sa kabuuan, na halos katumbas ng halaga ng Supreme Celestial Crystal sa kanyang spatial ring. Ang Descent Mountain City ay isa lamang maliit na lungsod sa paligid ng Eastern Ridge Mansion. Hindi ito naiiba sa isang nayon sa paningin ng mga naninirahan sa malalaking lungsod. Para itong isang nakalimutang lugar. Wala kahit isang banal na batong mineral sa Descent Mountain City. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit nananatiling medyo mapayapa ang Descent Mountain City ay dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan dito. Kung mayroon silang maraming mapagkukunan dito, ang apat na pinakamalakas na puwersa sa Descent Mountain City ay hindi makakalaban ang mga hari ng mga Diyos na tiyak na darating upang manipolyahin ang mga mapagkukunan, lalo na ang iba pang mga pangunahing puwersa. Sa ganitong paraan, ang mga hari ng mga Diyos ay hindi mag-aabala na pumunta sa isang liblib na lugar. Bukod doon, ang mga advanced na Diyos, maliban kung mayroon silang kilalang pinagmulan, ay hindi basta-basta kikilos laban sa apat na pinakamalakas na puwersa sa Descent Mountain City dahil, tulad ng karamihan sa mga puwersa sa Eastern Ridge Mansion, ang apat na puwersa ay mayroon ding mga advanced na Diyos sa kanilang hanay. Gayunpaman, ang mga advanced na Diyos na may kilalang pinagmulan ay hindi rin pupunta sa isang liblib na lugar. Hindi naging mahirap para kay Alvin na alamin ang pangkalahatang sitwasyon ng Descent Mountain City matapos ang isang panahon ng pananatili roon. Lahat ng ito ay dahil sa iba't ibang salik. Kung hindi, ang Descent Mountain City ay hindi magiging ganito kapayapa at gayon din ang apat na pinakamalakas na puwersa ay hindi makakapanatili ng paninindigan sa lungsod. Ang malaking lungsod na pinakamalapit sa Descent Mountain City ay ang Skywind City. Sa Skywind City, mayroong 5 King Rank clan. Higit sa 5 King Rank sects, naroon din ang Hidden Fog Academy, na itinatag ng Hidden Fog Sect, isang Emperor Rank sect. Ang Hidden Fog Academy ay isang paraan para sa Hidden Fog Sect upang mag-recruit ng mga mahuhusay na disipulo. Ang 5 King Rank clan sa Skywind City ay magpapadala rin ng mga batang talento sa Hidden Fog Academy. Ang akademya ay tumatanggap lamang ng mga batang talento na wala pang 2,800 taong gulang. Ang mga kinakailangan upang makapasok sa akademya ay mas mahigpit para sa mga malapit na sa 2,800 taong gulang. Ang grupong ito ng mga tao ay maaari lamang lumahok sa 10-star assessment upang makapasok sa akademya. Nalaman ito ni Alvin noong siya ay nasa Descent Mountain City.
Sa ngayon, ang susunod niyang plano ay sumali sa Hidden Fog Academy. Plano niyang linangin at palakihin ang kanyang cultivation base ng hayagan, kaya ang pinakamagandang pagpipilian ay sumali sa Hidden Fog Academy. Sa katunayan, dahil sa kanyang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa, matatanggap siya kahit sa pinakamalakas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. Gayunpaman, naramdaman niyang kailangan niyang harapin ang maraming banta kung sasali siya sa isa sa mga sektang may ranggong emperador, maliban kung mayroon siyang taga-suporta sa sekta. Tutal, kapag sumali siya sa sekta, tiyak na monopolyo niya ang ilan sa mga mapagkukunan ng mga mahuhusay na disipulo, na siya namang magdudulot lamang ng problema sa kanyang sarili. Bukod dito, karamihan sa mga disipulong ito ay mga inapo ng mga matatanda sa sekta o may iba pang mga taga-suporta. Magiging problema kung maaakit niya ang galit ng mga disipulong ito at ng kanilang mga taga-suporta. Tutal, kahit gaano siya kalakas, wala siyang laban sa mga makapangyarihang nasa isang sektang may ranggong emperador. Walang shortcut sa tagumpay. Mahalagang magsumikap upang maitayo ang iyong pundasyon, sabi ng World Cleansing Divine Water kay Alvin bago siya umalis sa Devata Realm. Ang mga naninirahan sa Realms of Gods ay naiiba sa mga nasa Devata Realms at sa mga mundong realm. Ang mga ugnayan ng pamilya ay napakahalaga sa kanila. Gaano ka man katalino o kagaling, hindi ka maihahambing sa kanilang mga kapamilya. Gayunpaman, sila ay medyo malupit sa mga walang kaugnayan sa dugo sa kanila. Maraming halimbawa ng mga disipulo na pumapatay sa kanilang mga Panginoon sa Realms of Gods matapos nilang malampasan ang kanilang mga Panginoon upang agawin ang mga kayamanan ng kanilang mga Panginoon. Dahil sa mga salita ng World Cleansing Divine Water, determinado si Alvin na bumuo ng matibay na pundasyon para sa kanyang sarili at patuloy na lumago sa halip na maghanap ng mga shortcut. Sa kasalukuyan, isa lamang siyang simpleng Diyos. Kung tungkol sa kanyang pag-unawa sa mga batas, siya ang pinakamagaling sa batas ng kalawakan. Hindi siya nag-aalala tungkol sa pagkadalubhasa sa batas ng kalawakan dahil taglay niya ang Supreme Powerhouse Divinity na makakatulong sa kanya sa kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan. Kung tungkol naman sa Space Sword daw at Space Mastery daw, walang katulad nito kaya maaari na lamang siyang umasa sa kanyang sarili upang patuloy na maunawaan ang mga ito. Ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay palakasin ang kanyang cultivation base. Matapos isaalang-alang ang lahat ng mga salik na ito, napagtsahan niya mas makabubuti para sa kanya na pumasok sa Hidden Fog Academy, na hindi mas mababa kaysa sa isang puwersang may ranggong emperador. Bukod pa riyan, gamit ang kayamanang naipon niya, maaari siyang mamuhay ng comfortable hanggang sa makalampas siya at maging isang advanced god, basta't hindi siya bibili ng anumang bihirang divine pills, divine fruits, o divine herbs. Umalis si Alvin sa Descent Mountain City sa oras na ito dahil nalaman niyang malapit nang magsimula ang taunang recruitment para sa Hidden Fog Academy ng Skywind City. Bagamat kakaunti lamang ang mga estudyanteng tinatanggap ng Hidden Fog Academy sa bawat recruitment, ang kabuoang bilang ng mga estudyante sa akademya ay umabot sa napakalaking bilang. Sa akademya, ang mga estudyante ay nireranggo mula 1 star hanggang 10 stars. Ang bawat ranggo ay may kanya-kanyang mga kinakailangan. Ang mga estudyanteng nasa 10 stars ay hindi maaaring lumagpas sa 3,000 taong gulang. Kung ang isang estudyante ay hindi pa naging estudyante ng 10 stars pagkatapos umabot sa 2,800 taong gulang, sila ay agad na patatalsikin. Dapat maging estudyante ng 9 stars ang isa bago ang edad na 2,600 taong gulang, estudyante ng 8 star bago ang edad na 2,400 taong gulang, at iba pa. Mayroong 200 taong agwat sa pagitan ng bawat ranggo. Para makapasok sa akademya, kailangan matugunan ang mga kinakailangan ng isang 1-star student. Ang mga 1-star student ay dapat na naunawaan na ang 4 na lalim mula sa isang batas hanggang sa isang partikular na antas at dapat ay ang 8 trigram Celestial Emperor o mas malakas pa. Hindi na kailangang sabihin, mula 10,000 taon na ang nakalilipas hanggang ngayon, walang sinuman sa Descent Mountain City ang nakamit ang kinakailangan upang maging isang 1-star na estudyante sa Hidden Fog Academy. Mabuti na lang at hindi nagtakda ang Hidden Fog Academy ng limitasyon sa edad na 1,000 taong gulang. Tinatanggap nila ang lahat ng wala pang 2,800 taong gulang basta't natutugunan nila ang mga kinakailangan.
Nang sa wakas ay nalinawan na si Alvin, lumingon siya upang tingnan ang Descent Mountain City, ang unang lungsod na kanyang tinuluyan matapos makarating sa isang realm of gods, bago siya umalis. Maliban na lang kung may hindi inaasahang nangyari, malamang na hindi na siya babalik sa Descent Mountain City. Matapos umalis ni Alvin sa Descent Mountain City, kumakalat pa rin ang balita tungkol sa kanyang ginawa sa pamilyang Coulter sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng pamilyang Coulter na supulin ito. Di nagtagal, narinig ng lahat kung paano madaling natalo ni Alvin ang isang mas mataas na antas ng Diyos mula sa pamilyang Coulter kahit na isa lamang siyang simpleng Diyos. Kinailangan din siyang bayaran ng pamilyang Coulter ng 30,000 banal na bato. Bukod doon, ang iba pang 3 pangunahing puwersa ay nagbigay sa kanya ng tig 20,000 banal na bato bawat isa upang makuha ang kanyang pabor. Natuklasan din nila na ang dahilan sa likod ng insidente sa ari-arian ng pamilyang Coulter ay dahil sa isang nayon sa Endless Mountain na tinatawag na Darfield Clan Village. Dahil dito, maraming tao ang dumagsa sa nayon ng Darfield Clan. Para maging tumpak, dumagsa sila sa katimugang nayon ng Darfield Clan. Bagamat naging guho ang nayon sa timog, maraming bisita nitong mga nakaraang araw. Ang iba pang 3 nayon sa Darfield Clan ay naguluhan sa dami ng mga bisita. Sino ang mga taong ito? Kamag-anak ba sila ng mga taong Samire sa pangalawa at pang-4 na sanga ng Poster Clan? Isang malaking insidente ang yumanig sa mga naninirahan sa Endless Mountain ilang araw na ang nakalipas. Ang 4 na pangunahing puwersa sa Descent Mountain City ay nagpadala ng mga tao sa Poster Clan Village ilang araw na ang nakalipas at nilipol ang lahat mula sa pangalawa at pang-4 na sanga ng Poster Clan. Simula noon, ang mga naninirahan sa Endless Mountain ay namumuhay sa takot. Iilan lamang ang nangahas na bumaba sa bundok kahit na sila ay mausisa tungkol sa biglaang pagkalipol ng 2 sanga mula sa Poster Clan. Hindi na kailangang sabihin, hindi rin nila alam ang nakakagulat na insidente na nangyari sa Descent Mountain City. Dahil sa pagdagsa ng mga bisita, ang mga pinuno ng mga nayon sa Silangan, Hilaga, at Kanluran ay nagpadala ng mga tao sa nasirang nayon sa timog upang maghanap ng mga kasagutan. Ang mga taga-nayong ito ay nakihalubilo sa mga bisita. Ang ilan sa kanila ay nakinig sa mga usapan sa kanilang paligid, at ang ilan naman ay nakipag-usap sa mga bisita upang makakuha ng impormasyon. Ito ba ang nayon sa timog ng nayon ng Darfield Clan? Ang nayon sa timog na binanggit ni Lord Alvin. Tama iyan. Talagang malas ang pangalawang batang Panginoon na si Felix ng pamilyang Coulter. Akala niya ang nayon sa timog ay isa lamang maliit na sangay ng isang maliit na nayon. Malamang ay hindi niya inakalang makakatagpo siya ng isang eksperto tulad ni Lord Alvin. Iniisip ko kung ano ang koneksyon niya sa katimugang nayon ng Darfield Clan Village. Sino ang nakakaalam? Tara, bisitahin natin ang 3 pang nayon at tingnan natin kung makakakuha tayo ng anumang impormasyon. Nang marinig ang mga usapan sa kanilang paligid, natulala ang mga tao mula sa nayon ng Darfield Clan. Sa wakas ay napagtanto nila kung bakit ang pangalawa at pang-4 na sangay ng Poster Clan ay nalipol ng 4 na pangunahing puwersa ng Descent Mountain City. Mas lalo silang nagulat nang marinig nila na si Alvin ay isang disipulo ng Glorious Heaven Sect, isang sekta na may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. Tinalo niya si Sherwan, ang mas mataas na Diyos mula sa pamilyang Coulter, kahit isa lamang siyang simpleng Diyos. Hindi ko alam na ang nayon sa timog ng aming angkan ay may koneksyon sa isang napakalakas na tao. Paano naman ang ibang mga nayon sa ating angkan? May koneksyon ba tayo sa kanya? Nagliwanag ang mga mata ng mga taga-nayon na lumabas para kumuha ng impormasyon. Para bang nakikita na nila ang pag-usbong ng buong Darfield Clan Village dahil sa disipulo mula sa Glorious Heaven Sect. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.